Tropa, napansin mo ba kapag bibili ka ng sasakyan dito sa Canada, let's say brand new man or second hand yan, lalo na sa dealer, di ba? Pag pupunta ka sa dealership ng let's say Honda, Toyota or whatever na brand na gusto mo, pag may umarap sa yung dealer or ang tawag dito, agent ng sasakyan, ang unang tinatanong sa'yo, magkano ba ang kaya mong spend kada buwan? Magkano ba ang kaya mong pakawalan ng pera kada buwan? So how much do you wanna spend every month, mga tropa? So month ang sinasabi. Doon pa lang hook ka na kasi ang tingin mo sa sasakyan kaya mo siyang bayaran sa isang buwan lang or sa buwan ng hulog lang. Pero hindi natin naisip, tropa, dito sa Canada na kapag bumili ka ng sasakyan, yung total cost ng sasakyan, hindi mo naiisip yun kung magkano talaga yung babayaran mo, yung total value ng sasakyan plus yung interest na binabayaran mo dyan kada buwan, mga tropa, o magkano yung babayaran mo talagang interest sa kabuuang total ng sasakyan mo, mga tropa. Ang iba medyo mataas na umaabot ng 3 something percent, minsan mataas pa hanggang 7%, lalo na ngayon, mga tropa. So i-consider mo yun kung kaya mong bayaran ba yun sa loob ng ilang taong amortization. Normally dito bibigyan ka ng mga 5 to 7 years. Mas malala na yung 8 years, mga tropa. Babanggitin ko at sasabihin ko sa inyo kung bakit. Di ba, pagka let's say meron kang sabi mo na kaya ko lang bayaran ay nasa $250 bi-weekly. Normally kasi bi-weekly ang bayaran dito ng sasakyan. So ano yan, automatic debit na yan, automatic na binabawas na ng bangko yan sa credit mo kada sumasapit ang bi-weekly ng bayaran ng sasakyan, mga tropa. Ito yan, pagka nagsabi ka ng presyo, let's say $250 bi-weekly, ibig sabihin sa loob ng isang buwan meron kang binabayarang $500. Yun yung mga medyo mid-range sa sasakyan dito sa Canada, kung brand new man or second hand, mga tropa. Ngayon, ang mga agent baka may mga Pinoy na magalit sa akin, mga agent dito. Pero ang nagsabi rin sa akin ito, at napansin ko rin naman, mga tropa, kasi mga kaibigan tayo, mga car agent, dealer ng sasakyan dito sa Canada, na sinasabi nila kaya ka nila hinuhook sa monthly kasi yun nga, ang nasa isip mo na kaya nating bayaran by month ang sasakyan. Hindi natin iniisip kasi yung total cost ng sasakyan So pag nagbigay ka sa kanila ng amount, tapos nagbigay ka sa kanila ng model, which is hindi kayang bayaran yon ng sinabi mong amount do sa preferred mo na sasakyan, ang gagawin ng mga agent, mga tropa, pabababain nila yung yung monthly mo, which is talaga mahuhook ka kasi bumaba. Pero pahabain naman nila yung amortization period mo. Let's say kung kaya mo lang magbayad ng $500 a month by 5 to 6 years, gagawin lang 7 to 8 years yan, mga tropa. Ikaw naman, syempre, tayo naman mas bumaba pa yung monthly natin. Pero kung kukumpitin mo yung total cost nun, kasama yung interest, mas malaki ang babayaran mong interest mas kaysa dun sa total cost ng sasakyan. Totoo yung, mga tropa. So ano ba point ko dito, mga tropa? Hindi masamang bumili ng sasakyan kasi dito lalo na pagka nagbablog ako about sa sasakyan, maraming mga Pilipino may alam dyan, at saka talaga rin natuto na rin yung mga tropa natin dito sa Canada na bumili ng sasakyan, at marami rin silang alam na nalaman ko rin sa kanila at natuto din ako sa mga tropa natin dito sa Canada. Ngayon, kapag nagsasabi sila ng about sa sasakyan, naniniwala ako, tsaka talaga natututo rin naman tayo sa kanila. Ngayon, sabi nila, pagka bumili ka rin sa sasakyan dito, mag-compute ka kung magkano talaga yung total cost ng sasakyan mo. Tapos, alamin mo rin kung talagang kaya mong bayaran yung buong sasakyan at hindi lang sa monthly payment ng sasakyan, mga tropa. Kasi, dyan nadadali ang lahat ng mga Pilipino rito. Sabi ko, monthly payment lang ang kayang bayaran, hindi talaga yung total cost sa sasakyan. Maraming talaga nagkakamali dyan, mga tropa. Marami tayong mga tropa na nagkamali na dyan. So sabi ng mga expert natin, mga tropa, sabi nila, bago ka bumili ng sasakyan, mag-compute ka muna, alamin mo kung magkano talaga yung total cost ng gusto mong sasakyan. Tapos
alamin mo rin kung kaya mo ba itong bayaran at alamin mo rin kung gaano kataas yung interest na ibabayad sa iyo. Kasi mamaya baka yung interest na ipapato sa iyo, kasi mamaya baka sinabihan ka na ng dealer na for let's say $500 lang naman a month, kaya mo, pero hindi niya sinasabi yung yung interest na kasama ng mga tropa. So magugulat na lang tayo kapag pirmahan na, syempre nga nahuka na, na pinakita na sa'yo, din drive test mo na yung sasakyan, ni-road test mo na, talagang yung emotion mo, gusto ko ito sasakyan, ang ganda nito, talagang gwapong-gwapo ko tingnan dito. Pero pagkadating ng pirmahan na, magugulat ka, mayroong mga charge na ganito, which is hindi nyo naman napag-usapan. May mga mga hindi ko naman nilalahat ng agent dito sa Canada na dishonest lahat. Pero may mga Pilipino, sad to say, mga tropa, may mga car dealer na o car agent na mga Pilipino na dishonest, mga tropa, sa ating mga kababayan din o katropahan dito sa Canada. Na kapag nagpirmahan na, ayan na, mag-gold ka at may kasama to. Ba't kailangan itong bayaran? Hindi mo kasi inalam yung interest rate na ibinigay sa'yo at hindi ka nag-compute. So magandang gawin mo, mga tropa, pag binigyan ka ng ng interest rate na ganito, pwede ka naman makapag-deal sa kanila makapag-deal sa kanila. Tapos minsan, mga tropa, ito pa, let's say nakuha mo na gusto mo na yung sasakyan at nahuka na nga. Minsan o-offeran ka pa ng mga extended warranty, na kailangan mo pa ng extra feature ng sasakyan, na kailangan mo pa ng sunroof, kailangan mo pa ng sunroof, kailangan mo pa ng kung ano-ano sa sasakyan mo, na kung sa tutuusin ay hindi naman mo talaga kailangan doon sa sasakyan. Kasi di ba, ang point lang natin, ang goal lang namin, kaya ang goal lang naman natin kaya tayo gusto magkaroon ng sasakyan, syempre para may magamit tayo dito, lalo na ngayong winter, ayaw mo naman ma-stuck dyan ng -40 na nag-aantay sa bus stop, di ba? Kailangan medyo may sasakyan ka ng panggamit sa trabaho, o kung bibili ka ng pagkain sa superstore or sa groceries, kailangan meron ka nagagamit para convenient ba, di ba? Bukod doon, ang Canada, mas magandang may sasakyan kasi ang Canada napakaganda at maraming magagandang pasyal, mga tropa. Kung may extra time ka, mas convenient may sasakyan, mga tropa. Sa mga tropa natin na ayaw lang magkaroon ng sasakyan kasi gastos nga, wag naman sobrang gastos, mga tropa, wag naman sobrang tipid, mga tropa. Kasi baka nami-mislook mo o na-overlook mo yung ganda ng Canada. Ang daming pwedeng puntahan dito sa Canada. Paano kung wala kang sasakyan, di ba? So ang recommended ko, kung talagang ayaw mo talagang kumuha ng high-end na sasakyan, kumuha ka lang ng kailangan mo lang. According sa lifestyle mo, sinasabi ko yan, kung anong lifestyle mo, binanggit ko na yan sa aking previous vlog. Kung anong lifestyle mo, doon mo iakma ang sasakyan mo, mga tropa. Kasi minsan kumuha tayo ng base sa emotion natin, which is hindi pala akma sa lifestyle natin. Panoorin mo yung isa kong vlog. Ayan, i-link ko dyan kung ano yung mga sinabi ko about lifestyle ng about Filipino, about individual dito sa Canada, na pwede nilang kunin sa sasakyan nila, mga tropa. Binanggit ko yan. So yun, di ba? Mag-compute ka. Ito pala, mag-research ka rin, mga tropa. Ito sinabi rin sa akin na natutunan ko to kay sa Amerikano, kay Indiano, basta ililink ko rin kung sino yun. Sabi niya, kung magkaroon ka kung gusto mo talaga ng sasakyan, alamin mo yung model, yung year model, yung anong klase sasakyan, tapos yung kulay, di ba? Yung kulay nun. Tapos kung basta anong type ng model or kung gusto mo sasakyan, tapos i-email mo lahat. I-email mo lahat ng dealership doon sa lugar ninyo. I-email mo, tapos sabihin mo sa kanila na ito yung gusto kong sasakyan, meron ba kayong mai-offer dito na ganito kababang sasakyan o gantong halagang sasakyan, kung sino yung pinakamababa na magbibigay sa'yo ng sasakyan na yun sa pambabang halaga, makukuha niya ang business mo. Yun, natutunan ko yun kay sino ba yung vlogger na yun about sa finance. Ang galing niya rin sa pagpili ng sasakyan, mga tropa. So ganoon, mag-research ka,
mag-compute ka, do your numbers, tapos mag-research ka nga, email mo yung mga dealership dyan sa inyo, sa lugar ninyo, tapos sabihin mo sa kanila na ito yung sasakyan gusto ko, ito yung type ng gusto ko, ito yung kulay ko, na gustong sasakyan ko. Email mo sila, sabihin mo kung sino makakapagbigay sa inyo ng pinakamababang halaga, doon ako kukuha at makukuha ninyo ang business ko. Tapos ito pa, tropa, about sa sasakyan, di ba? Maraming nagsasabi na mas maganda kumuha ng sasakyan na brand new, which is less headache. Totoo yung mga tropa, pag brand new, wala ka palang iintindihin mga tropa. However, mga tropa, dito sa Canada, naranasan ko, lalo na yung unang sasakyan ko, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo kahit kailan. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa yun. Nandiyan din yun sa, ililink ko na lang yung tungkol sa sasakyan kung magkano na gas ko naman. Napakalaki ng tinipid ko ron at saka yung cost of ownership ko hanggang ngayon gamit na gamit ko pa. Ililink ko na lang sa ating comment section yung video para mapanood yung mga tropa. So yun lang mga tropa, no? Sana may natutunan ka sa ating konting vlog ngayong taglamig dito sa Canada. Kung bibili ka ng sasakyan, do your numbers, mag-compute ka, magtanong-tanong ka din, mag-research ka. Tapos huwag ka basta-basta magpapahook sa mga dealership kasi ang dealership o mga agent ay sales yan. Siyempre, gustong-gusto niya makabenta kahit paano, di ba? So, kung gusto mong makatulong sa kanila, tulungan mo rin yung sarili mo magbayad ng maayos at hindi ka maging vehicle poor sa Canada, mga tropa. So, yun lang mga tropa. Sana may natutunan ka at i-follow mo ako sa ating follow mo rin ako sa TikTok, Tropang Canadian din. Hanggang sa muli, sana mag-like ka at mag-subscribe ka sa aking comment section o sa ating channel mga tropa. Hanggang sa muli, ingat ka, babu, mwah.